Napansin mo ba na parang ang ingay-ingay ng mundo natin? Kahit tahimik naman sa paligid mo, ang gulo pa rin. Nakahiga ka na sa kama, pero yung isip mo ayaw tumigil. Upo ka lang sana para mag-relax, pero yung isip mo parang nakikipagkarera pa rin. Para bang punong-puno yung puso mo kahit mag-isa ka lang. Today, pag-uusapan natin ang isang spiritual discipline na halos wala nang gumagawa. Solitude and silence with God. Ito yung discipline na ginawa ni Jesus. Ito yung nakasanayan ng early church. At ito yung discipline na kailangan nating mga Christians ngayon pero madalas nating ini-ignore. So kung feeling mo exhausted ka, anxious, distracted, o tuyot ang spiritual life, para sa'yo itong video na ito. Simple lang ang tanong. Kailan ka huling naging totoong tahimik? Hindi lang ako nagsalita ng 1 minuto. Hindi yung nag-pause lang ako sa music o yung nag-fasting lang sa phone. I mean real silence. Walang background sounds, walang notifications, walang entertainment, walang distractions. Ikaw lang at ang Diyos. Para sa marami, ang katahimikan ay nakakapanibago, nakaka-awkward o nakakatakot pa nga. Pero ito ang katotohanan. Silence is not empty. Kung nasa isip at puso mo si Lord, silence is full of the presence of God. At ang solitude, hindi yan pagiging loner. It is meeting God without interruptions. Nalulunod na tayo sa ingay. Ingay sa earbuds, ingay sa social media feeds, ingay sa isip, at ingay sa puso natin. Gigising tayo sa ingay, magtatrabaho sa ingay, at matutulog sa ingay. Kaya hindi na natin marinig yung still small voice ni Lord. Sabi sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Pero ang pagiging still, ang bagay na hindi na alam gawin ng karamihan sa atin. Kung may tao na hindi naman kailangan ng solitude, si Jesus yun. Perfect ang union niya with God the Father. Alam niya ang purpose niya. Pero sa Bible, paulit-ulit nating mababasa si Jesus madalas lumalayo para mapag-isa at manalangin. Bakit? Kasi alam ni Jesus ang isang bagay na madalas nating makalimutan. The presence of God gives more power than the approval of people. Imagine nyo yung mga disciples, hinahanap siya. Jesus, hinahanap ka ng mga tao. Everyone needs you. Marami pang gagawin. Maraming gutom, maraming may sakit, maraming gustong makakita ng milagro. Pero binibigyang oras ni Jesus ang silence and solitude para lang makasama ang Ama. Kung si Jesus kailangan ng solitude, tayo pa kaya? Sinusubukan nating mag-serve kay Lord nang hindi naman tayo nag-spend ng time sa Kanya. Lumalaban tayo sa spiritual battles kahit pagod na tayo. Para tayong nagdadrive na wala ng gasolina yung sasakyan. Tapos magtataka tayo kung bakit tayo nababurnout. Kapag naupo ka, mag-isa, kasama si Lord sa katahimikan, ito ang nangyayari. Number 1, your soul detoxes. Nagdi-detox ang iyong kaluluwa. Lahat ng stress, anxiety, takot, lalabas yan para ma-deal ni Lord. Number 2, you hear God more clearly. Bihirang sumigaw si Lord, bumubulong siya. Natatandaan niyo si Elijah, wala sa lindol o apoy ang Diyos, kundi nasa mahinang bulong. Pero hindi mo maririnig yun kung maingay ang kaluluwa mo. Number 3, you rediscover who you are. Hindi yung job mo o online identity mo, kundi yung totoong ikaw sa harap ng Diyos. Number 4, babalik ang spiritual hunger mo. Minsan kaya feeling natin malayo si Lord, hindi dahil lumayo siya, kundi dahil sa sobrang ingay. Silence resets the heart. Number 5, you develop quiet strength. Sabi sa Isaiah 30 verse 15, "In quietness and trust is your strength." Ang lakas ay hindi laging galing sa paggawa ng marami. Minsan galing ito sa pagiging tahimik. Bago tayo magpatuloy, kung nakaka-relate ka sa message na ito, pause ka muna sandali. Share this with someone who needs peace today. Subscribe to this channel at mag-comment ka sa baba. Lord, teach me to be still. Paano ba magsimula? Hindi mo kailangan ng retreat house o ng malayong bundok. Step 1, pumili ng oras. Kahit 5 to 10 minutes lang. Step 2, pumili ng lugar. Sa sulok ng kwarto o sa loob ng sasakyan. Step 3, huwag kang mag-set ng agenda. Hindi ito trabaho. It's God, I'm here for you, time. Number 4, be still. I-relax mo lang ang sarili mo. Step 5, invite Him. Sabihin mo lang, Lord, nandito po ako, nakikinig ako. Step 6, let wandering thoughts pass. Huwag mong awayin yung isip mo at mag-focus ka lang kay Lord. And step 7, end in gratitude.
Magpasalamat ka sa peace na nararamdaman mo. Ang solitude ay hindi pagtakas sa buhay. Ito ay pagbabalik sa source of life, our Lord Jesus Christ, who died for us, who rose again, who one day will come back for us. He gave up His life for the forgiveness of our sins and for our salvation. Tatanong ko sa iyo, kailan ka huling nakipag-quiet time kay Lord? Hindi pagod ang kaluluwa mo dahil sa ministry or trabaho. Pagod ang kaluluwa mo dahil sa pagmamadali. Sabi ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." Challenge ko sa iyo today, bigyan mo si Lord ng 10 minutes. Walang music, walang request, katahimikan lang. Kasi sa katahimikan na yon, dun ka niya papalakasin at kakausapin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like and subscribe. At kung sa tingin mo makakatulong to sa isang kaibigan mo, please share this video. Kung game ka na, comment below. Lord, teach me to be still. Stay rooted, stay faithful, and stay close to Him. Yun lang po. Salamat sa panonood, kaibigan. God bless you.